Magandang araw sa inyo mga bata! Kamusta na kayo? Nakakapag-aral ba ng maayos? Aba, dapat lang! Sapagkat napakahalaga ng pag-aaralan natin ngayong araw na ito. Ito'y walang iba kundi ang pinagmumulan ng liwanag. Naisip niyo na ba kung anong mangyayari sa atin kapag nawala ang liwanag? Nako! Mukhang mahihirapan tayo sa ating pag-aaral at lalong-lalo na sa ating mga gawain sa pang-araw-araw nating buhay. Kaya't, buksan natin ang ating mga isipan at sama-sama natin tuklasin ang pinagmumulan ng liwanag. Maligayang pagdating sa mundo ng agham. Madaming pinagmumulan ang liwanag. Subalit, ito ay nahahati sa dalawang pangkat. Ito'y walang iba kundi ang natural at artificial na liwanag. Subalit, ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawang ito? Kaya't, samahan niyo akong panoorin itong isang video presentation na magbibigay sa atin ng sapat na kaalaman sa mga bagay na pinagagalingan ng liwanag. Handa na ba kayo mga bata? Kaya't maupo lang kayo dyan at buksan ang inyong mga isipan. Ito ang ating mundo kapag walang liwanag. Kaya't ginawa ng Diyos ang liwanag upang matanglawan ang bahagi ng ating kalupaan. Ang liwanag ay mayroong dalawang uri. Ito ang natural at artipisyal. Ang natural na liwanag ay nagmumula sa mga bagay na ginawa ng Diyos katulad ng araw. Ang buwan ay isa pang halimbawa ng natural na liwanag na ating nasisilayan tuwing gabi. Ang liwanag na nagmumula dito ay isang refleksyon ng light rays ng araw. Dumako naman tayo sa artipisyal na liwanag o ang liwanag na gawa ng tao. Ang kandila ay nagbibigay ng liwanag sa pamamagitan ng apoy. May mga bagay namang ginagamitan ng baterya upang magbigay ng liwanag katulad ng flashlight. Kung may mga bagay na di baterya, meron ding di kuryente. Ang liwanag na ibinibigay nito ay galing sa electrical current na dumadaloy dito. Alam niyo ba kung sino ang nakaimbento ng fluorescent light? Siya ay walang iba kundi si Thomas Edison. Mahalaga ang liwanag sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito ang tumatanglaw sa atin upang gawin ang maraming bagay katulad ng pagbabasa.
Ano kaya ang posibleng mangyari kapag nawala ang liwanag sa ating buhay? Mami, ang dilim! Kailangan nating gumamit ng flashlight o kahit anong bagay na pinanggagalingan ng artipisyal na liwanag upang makita ang mga bagay-bagay sa ating kapaligiran. Malaking tulong ang liwanag na nagmumula sa bumbilya o sa fluorescent light upang mabigyan liwanag ang loob ng ating bahay. Nakakatulong din ito upang hindi direktang tumama ang radiation na nagmumula sa mga gadgets at telebisyon sa ating mga mata. Malaking tulong din ang liwanag sa mga sasakyan at maging sa lansangan upang mabigyan liwanag ang ating dinaraanan tuwing gabi. Maging sa batas trapiko, malaki ang naitutulong ng liwanag upang maisaayos ang daloy ng mga sasakyan. Gayunpaman, kailangan natin protektahan ang ating sarili galing sa natural na liwanag na nagmumula sa araw. Kinakailangan natin gumamit ng payong upang maprotektahan ang ating balat at salamin para mapangalagaan ang ating paningin. Sa araw man at maging sa gabi, malaki ang naitutulong ng natural at mga artipisyal na liwanag sa ating buhay. O mga bata, ngayon ay alam na natin ang iba't ibang pinanggagalingan ng liwanag. Sige nga, subukan natin kung masasagot ninyo ang aking mga tanong. Handa na ba kayo mga bata? Ano ang dalawang uri ng pinanggagalingan ng liwanag? Ang dalawang uri na pinanggagalingan ng liwanag ay ang natural at artipisyal na liwanag. Tama, ito ay ang natural at artipisyal na liwanag. Ano naman ang dalawang pinagmumulan ng natural na liwanag? Walang iba kundi ang araw at ang buwan. Ano ang tawag sa mga bagay na pinagmumulan ng liwanag gamit ang baterya at kuryente? Artipisyal na liwanag ang pinanggagalingan ng mga bagay na umiilaw gamit ang baterya at kuryente. Tama uli! Ito ay ang mga artipisyal na pinagmumulan ng liwanag. Ano ang ginagamit ng kandila upang makapagbigay ito ng liwanag? Gumagamit ang kandila ng apoy para makapagbigay ng liwanag. Tama, gumagamit ang kandila ng apoy upang makapagbigay ito ng liwanag. Para sa aking huling katanungan, ano ang kailangan nating gamitin upang maprotektahan ang ating mga mata at balat sa matinding liwanag na nanggagaling sa araw? Maaari tayong gumamit ng payong at salamin. Magaling mga bata, kailangan natin gumamit ng payong at salamin para maprotektahan ang ating mga mata at balat sa matinding liwanag na nanggagaling sa araw. Ayan mga bata, nag-enjoy ba kayo sa ating panonood? Magaling!
Batay sa ating nasaksihan, ang liwanag pala ay nagmumula sa mga bagay na natural at artipisyal. Natural, ito ay mga bagay na nilikha ng ating Panginoon. Artipisyal naman, ito ay mga bagay na ginawa ng tao sa tulong ng mga bagong kaalaman at teknolohiya. Ang araw ang nagbibigay sa atin ng liwanag tuwing umaga at buwan naman tuwing gabi. Ngunit may pagkakataong kinakailangan natin ang tulong ng mga artipisyal na pinanggagalingan ng liwanag. Halimbawa, ang kandila. Ang kandila ay nagbibigay ng liwanag sa pamamagitan ng apoy. Ito ay nababalutan ng wax na nakakatulong upang hindi agad masunog ang sinulid o mitsa sa gitna nito. Sa katunayan, ang kandila ay ginamit pa ng ating mga lolo at lola noong unang panahon. Ang kandila ay unang ginamit at naimbento ng mga Romano noong 500 BC. Ito ang kanilang ginagamit upang magkaroon sila ng liwanag tuwing gabi. Bukod dyan ay may tinatawag din tayong lampara na katulad ng kandila, ito ay nagbibigay din ng liwanag sa pamamagitan ng apoy. Nga lang, nagbibigay ito ng liwanag mula sa gas at saka sa mitsa na nasa loob nito. Gamit ang makabagong teknolohiya at kaalaman, ang tao ay nakaimbento ng flashlight. Ang flashlight ay isang artipisyal na pinagagalingan ng liwanag sa pamamagitan ng baterya at bumbilya sa loob nito. Ang flashlight ay inimbento ng isang banyaga na nagngangalang David Missel noong 1899. Magmula noon at hanggang ngayon, ito ay isang naging napakahalagang instrumento na pinanggagalingan ng artipisyal na liwanag sa iba't ibang pamamaraan. Bumbilya o fluorescent light naman ang tawag sa mga artipisyal na pinagagalingan ng liwanag sa ating mga bahay. Ito ay nakakapagbigay sa atin ng liwanag sa tulong ng kuryente. Ang light bulb o bumbilya ay inimbento ni Thomas Edison noong 1879. Malaking tulong ito sa pagpapaliwanag ng ating mga kabahayan at maging sa silid-aralan. Natural man o artipisyal na liwanag ang ating ginagamit, kailangan natin ng iba yung pag-iingat upang hindi tayo mapahamak. Maaari tayong gumamit ng payong at salamin upang mapangalagaan ang ating sarili galing sa matinding sinag na nagagaling sa araw. Maaari natin pangalagaan ang ating mga sarili sa paggamit ng payong at salamin. Kung mapapabayaan, maaari itong magdulot ng sakit sa balat at paglabo ng ating mga mata. Kung hindi rin naman kailangan gumamit ng mga artipisyal na pinagagalingan ng liwanag, kagaya ng kandila, flashlight, light bulbs at iba pa, maaaring gumamit na lamang tayo ng natural na pinagagalingan ng liwanag na galing sa araw upang makaiwas tayo sa mga trahedya kagaya ng sunog. Kalimitan pinagmumula ng sunog ang problema sa kuryente. Kalimitan, mas malala pa ang posibleng mangyari. Kaya't kailangan natin ng iba yung pag-iingat sa paggamit ng mga artipisyal na liwanag na ginagamitan ng kuryente. Tuwing umaga, mas makabubuti na gumamit na lamang tayo ng liwanag na nanggagaling sa araw. Dahil dito, malaki ang matitipid natin sa ating kuryente. Makakatulong din tayo upang maiwasan ang global warming o ang pag-init ng ating mundo. Kaya, mas mabuting patayin na lamang natin ang mga bukas na ilaw at gamitin natin ang natural na pinanggagalingan ng liwanag. Ayan mga bata, marami ba kayong natutunan? Magaling! Ngayon, alam na natin ang iba't ibang mga bagay na pinanggagalingan ng liwanag at ang pagkakaiba ng natural sa artipisyal. Kailangan lang natin silang pahalagahan at gamitin ng tama upang hindi tayo mapahamak. At huwag kakalimutang mag-aral ng maigi para buhay ay bumuti. Paalam!